Ka-Express, welcome back sa ating channel kung saan hatid namin sa inyo ang pinakamainit, pinakamaingay at pinakamakabuluhang balita sa mundo ng sports, lalo na pagtungkol sa ating mga kababayan. Ngayon Ka-Express, ihanda niyo na ang iyong mga sarili dahil pag-uusapan natin ang dalawang malalakas na Pinoy bowlers na pinag-uusapan ngayon hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sina Kai Sotto at Kevin Kimbao. May mabigat tayong update Ka-Express at siguraduhin yung panoorin ito hanggang dulo dahil meron tayong insider info na hindi nyo basta-basta maririnig kahit saan. Simulan muna natin kay Kai Sotto. Alam naman natin na matagal-tagal na ring hindi siya nakikita sa court. Pero meron tayong magandang balita Ka-Express. Kagabi pa lang, nakita natin sa Instagram post ni Kai na siya ay nasa Japan na ulit. At hindi lang ito simpleng bakasyon. Kasama niya si Sir Ervin Sotto at bumalik siya para mag-report sa kanyang team, ang Koshigaya Alphas. Pero hindi lang yon ang dahilan sa pagbabalik niya. Alam niyo ba Ka-Express na sa Japan din isinagawa ang ACL surgery ni Kai? Kaya ngayon, every month, bumabalik siya dito para sa kanyang medical check-up. At ayon sa caption ng latest post niya, monthly doctor appointment na raw ito. So Ka-Express, 5 buwan na halos ang nakalipas mula nang maoperahan si Kai. At ayon sa mga insider natin, malapit-lapit na rin siyang bumalik sa court. At ang tansya ng mga source natin, baka as early as October, ready to go na ulit itong si Kai. Pero kung gusto nating maging conservative sa estimates, November o December baka sure na. Pero ito ang exciting, yung first window ng FIBA World Cup qualifiers kung saan makakaharap ng Gilas Pilipinas ang New Zealand at Australia, malaki ang posibilidad na makasama na si Kai sa lineup. Kaya mga taga New Zealand at Australia, maghanda na kayo dahil paparating ang best player ng Asia. At speaking of best player in Asia, eto na ang twist Ka-Express. Ayon sa isang NBA insider, tinuturing si Kai na best player in Asia na ngayon ng ilang mga international scouts. Hindi na lang siya future star sa mata ng ilan, siya na raw ang hari ng Asian basketball talent. So grabe Ka-Express. Sino ba naman ang hindi matutuwa sa ganyang karangalan? Pero teka lang, dahil hindi lang si Kai ang may bigating update ngayon. Ang isa pang big name na Pinoy bowler, Kevin Kimbao, o mas kilala natin bilang KQ, ay may masarap na chismis, balita. Sa linggong ito, paalis na raw siya papuntang US para simulan na ang kanyang NBA journey. At ang malaking tanong ng lahat, sino ang magiging NBA agent niya? Ayon sa mga lumalabas na ulat, ang personal trainer ni KQ sa US ay umano'y konektado sa Clutch Sports, ang pinakasikat at makapangyarihang sports agency sa NBA sa kasalukuyan. Ang Clutch Sports ay pinamumunuan ni Rich Paul, na siyang agent rin ng NBA superstar na si LeBron James at kilala sa pag-aalaga ng mga elite athletes tulad ni Anthony Davis, Draymond Green at Ben Simmons. Kung totoo ngang may connection si KQ sa powerhouse agency na ito, isa itong napakalaking hakbang para sa kanyang karera dahil maaring magbukas ito ng mas maraming opportunity at exposure sa mga NBA scouts at teams. So ibig sabihin, may posibilidad na mapadali ang kanyang landas papunta sa NBA dahil sa matibay na network, reputation at impluensyang dala ng Clutch Sports sa mundo ng professional basketball sa US. At ngayon, may panibago tayong ebidensya. Sinilip natin ang Instagram ni KQ and guess what? Nakafollow siya sa official account ng Clutch Sports. Coincidence lang ba ito? Kung ganito kalaking agency ang susungkit ng isang Pinoy player, hindi na ito chismis, breaking news na ito para sa atin. Pero di pa dyan nagtatapos, si KQ ay nakafollow din sa Wasserman Sports, ang agency naman ni Kai. At alam nyo na kung gaano ka-powerful ang Wasserman sa international basketball. Pero mas nakapagtataka, nakafollow din si KQ sa mismong agent ni Kai. So ibig sabihin ba nito ay may posibilidad na lumipat siya roon? O baka may niluluto lang ang Clutch at Wasserman na partnership? Hindi malabong mangyayari yan Ka-Express. Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang sports analyst,
At international scouting reports, si Kai raw ay kinikilalang pinakamahusay na manlalaro sa buong Asia sa kasalukuyan. Hindi lang dahil sa kanyang taas na umabot sa 7'3", kundi pati na rin sa kanyang kombinasyon ng skills, basketball IQ at potential. Sa murang edad na ipakita na ni Kai ang kanyang galing sa international stage, mula sa FIBA tournaments hanggang sa kanyang stint sa NBA G League at sa Japan B-League. Bukod sa kanyang depensa at shot blocking ability, hinahangaan din siya sa kanyang shooting range, passing skills at footwork na bihirang makita sa isang bigman. At dahil dito, maraming basketball experts ang naniniwalang may kakayahan si Kai na maging unang full-blooded Pinoy na makapasok at magtagumpay sa NBA. At siya rin ang inaasahan ng maraming Pinoy na maging mukha ng Asian basketball sa global stage. At kung si Kai nga ang kinikilalang best player ng Asia, at si Kevin Kiambao naman ay patuloy ang pag-angat ng pangalan at husay na posibleng magbukas ng pinto papunta sa NBA, malaking bagay ito para sa Philippine basketball dahil nangangahulugan ito na posibleng magkaroon tayo ng dalawang full-blooded Pinoy na sabay na maglalaro sa pinakamalaking basketball stage sa buong mundo. Isang napakalaking milestone ito, hindi lang para sa dalawang manlalaro, kundi para sa buong bansa. Dahil matagal ng pangarap ng mga Pinoy na mas maraming kababayan ang makapasok at makipagsabayan sa mga NBA stars. Ipinapakita rin ito na unti-unti nang nabubura ang stereotype na ang mga Pinoy ay hindi pang international level pagdating sa basketball at ang pagsikat ni Kai at Kevin ay patunay na kaya nating makipagsabayan basta't may tamang training, suporta at determinasyon. At ito pa ka-express kung sakaling parehong makapasok sa NBA, sina Kai at KQ, ito na ang golden era ng Philippine basketball. Never before in history na dalawang homegrown Pinoy players ang sabay na makasign sa NBA. Para sa atin, malaking inspirasyon ito. Kung sila ay umangat, tayo rin ay aangat. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa at tuloy lang ang suporta natin sa kanila. At sa pagdating sa Gilas Pilipinas, walang duda ka-express, si Kai pa rin ang pinakamahusay nating player. Sa kanyang tangkad, skills, IQ at international experience, siya ang pinakamalaking sandata ng Pilipinas sa mga darating na laban. Hindi lang siya future ng Gilas, siya ang present at core ng ating national team. At syempre, huwag din nating isantabi si Kevin Kiambao, habang si Kai ang established name, si KQ naman ang rising storm. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.